Nagluluto ang binata para sa kanyang pamangkin. Muntik nang mahulog ang kutsilyo. Pero nasalo ito ng bata sa tamang oras. Napakabilis niya. Nakita ni Yuchi ang lason sa katawan ng kanyang tito. Madalas siyang masaktan. Maganda ang tadhana niya. Pero malas naman siya. Kinabukasan, makakatulong ito sa iyo na ibalik ang iyong swerte. Tito, ilagay mo ito sa iyong kamay. Pagkatapos, lumabas na ang tito. Ngunit uminit ang kwintas. Tumigil siya ng 3 segundo. Tapos biglang nahulog ang karatula. Nakakaiwas siya sa panganib. Naniwala siya na ang batang babae na ito ay maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Nalaman na ang babae ay isang batang albularyo. Nang lihim siyang kumain ng handa, nadapa si Yuchi. Ngunit tinulungan siyang itayo ng binata. Ang dalawang binata ay umaakyat sa bundok. Hinahanap nila ang kapatid na babae. Si Yuchi ay kasing edad niya. Kuya. Yakapin ng kuya. Pumunta ka ba dito para kunin ako pauwi? Pumunta ako dito para makipagkita kay Guro Yunhua. Guro Yunhua. Siya ang guro ko. Nawala na siya. Kailan siya babalik? Sinabi niya sa akin. Ngayong araw, may darating na hahanapin ako. At isasakay nila ako pauwi. Pagkatapos, uuwi na siya. Hindi ko sasabihin sa batang ito. Kasi sobra akong kumain. Pinalayas ako ng guro ko dito. Kuya, pwede ba akong umuwi sa bahay mo? Pakibitiwan mo ako. Hindi kita sasamahan pauwi. Kuya, ayaw mo ba sa akin? Mabait si Yuchi. Kaya kung matulog mag-isa at magbihis mag-isa, sabi ng guro, ako'y isang tao na may kapalarang yumaman. Sasabihin ko sa'yo, tutulungan kita para maging mayaman. Bitawan mo ako. Sige. Hindi mo ako gusto, walang anuman. Bakit ka galit? Wala kang pakialam. Pinaiyak mo siya. Ang pangalan mo ba ay Yuchi? Hindi ka niya isinama. Gusto mo bang sumama sa akin? Totoo ba? Sige. Yuchi, pakiayos na ang mga gamit mo. Hinihintay kita rito. Sige. Sasamahan niya ang bata. Napakaganda niya. Ganon din ang gusto ni Master Yunhua. Kakalabas lang nila sa pintuan. Inanunsyo ng tagapaglingkod na nawala ng malay ang misis. Pero nandito tayo sa bundok. At wala dito doktor. Nakita ni Yuchi ang misis. Alam niyang anong gagawin. Kumuha siya ng isang gamot at binigyan ng misis. Pinigilan siya ng butler. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Nagkaroon siya ng biglaang atake sa puso. Kailangan kong bigyan siya ng gamot agad-agad. Yuchi, tumigil ka na. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako pinakinggan. Nasa panganib siya. Gumising na siya. Pagdating sa ospital, nagtaka ang mga doktor. Lubos na siyang gumaling na. At mas bumuti pa ang kalusugan niya kaysa dati. Anong gamot ba ang iniinom niya? Hindi napansin ni Yifeng. Pinainom siya ni Yuchi ng gamot. Sabi rin ng lola ko, pagkatapos niyang inumin ang gamot, hindi na siya nakaramdam ng pananakit ng dibdib. Mahal na ni lola si Yuchi. Sabi ni Yuchi sa kanya, gutom na ako. Kaya naman agad siyang dinala ng lola niya para kumain. Hindi inaasahan. Kumakain siya ng marami. Tami, kung ayaw mo akong kumain ng marami, hindi na ako kakain. Huwag mo akong ibalik sa bundok. Hindi ko ipinagbabawal sa'yo ang kumain. Iniisip ko lang na kung kakain ka ng marami, magkasakit ang tiyan mo. Kumakain siya ng sobra. Paano mo nais bayaran? Nagbabayad ako gamit ang card. Nawawala ang card ko. Gagamit na lang ako ng telepono. Nasaan na ba ang telepono ko? Huwag ka nang magkunwari. Kakain ka lang tapos hindi ka magbabayad. Hindi ako nagkukunwari. Nawawala talaga ang wallet at telepono ko. Ang babaeng ito. Babalik kami sa bahay para kumuha ng pera. Pagkatapos ay babalik ako para bayaran ka. Ang dami mong kinain. Huwag kang tatakas. Pumunta ka na at maghugas ng pinggan. Yuchi, nagkakalat ka na. Yihan, kaya mo yan. Hindi mo binayaran ang pagkain na iyon. Hindi maganda yan. Akala ko marami kang pera. Kaya pala wala kang pera. Yuchi. Yihan, kayo ni Yuchi ay kumain. Anong nangyari sa'yo? Lola, kumain siya ng marami. Nawala ang cellphone at wallet ko. Hindi ako makauwi para kumuha ng pera. Kailangan kong maghugas ng mga pinggan. Kailangan niyang maghugas ng 1,000 pinggan bago kami pinayagang umalis. Yuchi, balang araw, makakasama mo ako. Marami akong pera. Ang batang babae na ito. Anong gamot ang ibinigay mo sa kanya ngayon? Mabilis itong mag-effect. Pwede mo bang ibenta sa akin ang isa? Sige, pero medyo mahal. Nagsimula na siya. Ang batang babae na ito. Nagsimula na siyang kumita ng pera. Limitado ang pondo ng ospital na ito. Pero hahanapan ko ng paraan. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Ang gamot na ito ay ginawa mula sa Dragon's Tail Grass. Napakamahalaga nito. Matagal na kaming naghanap ni Master Yunhua sa bundok. Napakahirap hanapin ang halamang Dragon's Tail. Ganito pala ang presyo nito. $300,000. $3 lang. Nagbibiro ka ba? Pambili lang ng isang kahon ng gatas na may calcium ang $3. Kahon ng gatas na may calcium ang $3. Bigyan mo na ako ng $3. Ibigay ko ito sa iyo. Sige. 1,000 taon na, bago tumubo ang halamang Dragon's Tail, magagawa ko ng lumikha ng gamot na mahiwaga. Kung nandito pa si Susu, sigurado akong ganoon na rin siya kalaki. Yuchi,
Pwede mo bang maging apo ko? Mabait si Lola sa'yo. Nakikita ko, mabait si Lola. At may magandang mukha, mabait si Lola. Sang-ayon ako. Pero itong kuya ko, hindi niya ako gusto. Pero ang kuya na ito ang nagdala sa akin dito. Susundin kita. Kung sino ang gusto mo, manatili ka na sa kanya. Yuchi, ikaw ang naging tagapagligtas ko. Babayaran ko ang utang na loob ko sa iyo. Tingnan mo ito. Ibigay ko sa iyo ito. Salamat po, Lola. Lola, ito po ang antang-antang na pamana ng aming angkan. Bakit mo po ibinigay sa kanya? Maganda po ba sa tingin mo? Lola, napakamahal po ng batong ito. Hindi ko po ito matatanggap. Kung gusto mo pong maging mabuti sa akin, busugin mo lang ako. Gutom na ako, pagkain lang ang kailangan ko. Kawawang bata ka naman. Hindi ka nga mabusog sa kinakain mo. Yuchi, sama ka na sa akin simula ngayon. Kakain ka na ng kahit anong gusto mo. Kung mabusog siya, siguro malulugi ang pamilya namin. Lola, mahal na mahal kita. Pero may gusto mahal kita. Pero may gusto akong sabihin. Yuchi, sabihin mo na. Kaya kung kumain ng napakarami. Sinabi sa akin ni Master Yunhua, ako'y pinapalad ng Diyos. Nakakatanggap ako ng maraming biyaya. Kung hindi mo ito kontrolin, magiging sako na ito. Ayaw kong masaktan ka. Maaaring mawalan ka ng lahat ng pera mo. Hindi ko kayang magdesisyon. Ganun ba? Kung wala ka dito, ano ang plano mong gawin? Hindi ako mamamatay. Maaari akong humingi ng pagkain gamit ang mangkok na ito. Hindi ako magugutom. Mabait ka. Huwag mong sabihin yan. Simula ngayon, makakasama mo ako. Marami akong masasarap na pagkain. Kakainin mo kung gaano karami ang gusto mo. At marami pa. Yihan, napakagaling niya. Kaya niyang ingatan ang biyaya mo. Hindi mo talaga ako kinaiinisan. Oo naman, gusto kita. Susunod na, magsaya ka na. Kung magagastos mo ang pera ko, magiging masaya ako. Lola, gustong gusto ko po. Apo ko pala ito. Ang cute naman ng batang ito. Lola, ang sarap po ng luto ni Lola. Chef po ako dati. Gusto mo bang matikman? Opo. Lola, gutom na ako ulit. Uwi na tayo. Magluluto ako para kay Yuchi. Uwi na tayo. Nanay. Anak, gusto mo bang magkaroon ng anak na babae? Kung papayag ka, bibigyan kita ng isang cute na batang babae. Nanay, nasa daan ako papuntang meeting. Huwag ka na magbiro. Huwag ka na magbiro. Ang tanga-tandang batang lalaki. Mas tanga pa siya kaysa kay Yuchi. Ang boring. Lola, kainin mo na. Kumain na ako. Kumain ka na. Yuchi, kumain ka pa ng marami. Pagkatapos mong kumain ng mabuti, pumunta tayo at makita ang tatay mo. Sang-ayon ka ba, tatay ko? Hindi ko kailangan. Si Yuchi ay kailangan lang ng lola. At ng kuya niyang si Ihan. Ang tatay mo ay mayaman. Mas mayaman siya kaysa sa akin. Napakasarap niyang magluto. Totoo ba? Sige. Tay. Gusto mo lang kumain. Tay, sino yun? Tay, bakit ang tagal mo umuwi? Gabi na. Kanina pa ako tulog. Anak ko, ayaw mo bang magkaroon ng anak na babae? Ang kulit mo talaga. Alam kong mismo si Susu, pero hindi mo pwedeng dalhin ang isang bata dito. Sabihin mo na tawagin niya akong tatay. Si Yuchi ang tumulong sa akin para mabuhay. Kailangan kong magpasalamat sa kanya. Huwag mo akong pigilan. Kahit na ayaw mo, kailangan mong sumang-ayon. Inay, pangalagaan mo si Yuchi ng mabuti. Kung tatanggihan mo, magagalit ako sa'yo. Sige na. Manatili ka na lang kay Yuchi. Matutulog na ako. Tatay, hindi ako tatay. Sino ka? Tatay, sino ka? Tawagin mo akong tito. Sige. Tito tatay, gutom na ako. Anong gusto mong kainin? Tatay, talaga bang marunong kang magluto? Ang bango ng pagkain na to. Huwag mo akong tawagin tatay. Sige na. Stepdad. Sige na, kung yan ang gusto mo. Kakaibang, ang tatay-tatayan ay may kapalarang mayaman. May lason na hangin sa noo. Kamakailan lang, madalas akong nasusugatan. At talagang malas. Bakit kaya ganito? Hindi pwedeng. Hindi pwedeng. Hindi kaya may mga taong nagsusuplang sa kanya. Kumain ka ng mabilis. Antok na ako. Sa wakas, busog na ako. Nanay, may dala kang isang halimaw pa uwi. Matulog ka na. Maaga pa akong gigising bukas. Huwag kang magloko. Mabait akong bata. Tatay, gusto kong marinig ng kwento bago matulog. Yuchi, saan ka galing? Gusto kong malaman. Sino ang nag-alaga sa'yo? Orphan ako. Inalagaan ako ni Guro Yunhua. Mabait siya. Kaawa-awa ka. Ano ang gusto mong marinig? Ikukwento ko sa'yo.
Gusto kong marinig ang pagbasa ng Biblia. Yuchi, dapat kang bumalik na sa bundok. Tama ang hula ko. Pinatay ang stepfather ko.